So guys, okay, magandang gabi. So gabi na. So dun sa mga panood ng umaga nito, syempre good morning. Ah, magandang araw, no. Guys, ako nga pala si Architect Mario Alariao Jr. Isa akong registered and licensed architect at isa rin akong registered master plumber. No. So guys, nandito ako para i-discuss sa inyo yung definition of terms na madalas ginagamit sa plumbing at sanitary. So yung reference na gagamitin natin is yung plumbing design. Yan, so yan, plumbing design and estimate second edition by Max Fajardo. Ito guys, mag-focus yun, so by Max Fajardo. So simulan na natin. So konting disclaimer lang, lahat ng definitions na ibibigay ko dito, lahat ng definition na sasabihin ko ay kung ano yung alam ko at sa kung ano yung pagkakaintindi ko dun sa definition. So simulan na natin. So first on the list is air gap, no. Napakadali nito, napaka-basic kasi araw-araw nakikita natin to kasi lahat naman tayo merong faucet, merong lababo sa ating mga bahay, may kitchen sink o lavatory. So kung napupunta tayo sa mga mall ganyan, malamang nakikita rin natin to. Hindi nga lang natin alam kung ano yung tawag. So air gap guys is yung ito. Nag-provide ako ng pictures para madali lang natin siyang makomprehend. So kung titignan nyo, ewan ko nakikita, yan, okay. So ito, syempre, ito yung ating faucet at ito yung ating lavatory. Ngayon guys, ang air gap is yung vertical distance from dito sa tip ng ating hulog pa. So yung tip ng ating faucet hanggang dun sa may flood level ring. Yung flood level ring, i-discuss ko mamaya. Yung dun sa may pinaka level ng taas ng ating kitchen sink. Nakasilipam. Joke lang. Ayun, so drawing tayo para mabilis lang nating makita. Gawa ng drawing ko. Kunyari gooseneck para masaya. So ito guys, kunyari ito yung section natin, no. Yung air gap natin is from saan ba? From dito, yung pinakababa ng faucet hanggang dito sa pinaka taas naman ng ating kitchen sink o ng ating lavatory. So yan, ito, yung vertical distance na to, yun yung ating air gap. So tayo. Ito madilim. Okay. Yan yung ating air gap. So ang minimum nito is dito na lang, basa baba 2 inches, no. Walang baka baliktad to So ganyan siya, 2 inches yung minimum na distance. So guys, bakit importante na meron tayong air gap? Bakit importante na meron tayo nito nung tinatawag ng air gap guys, no? Kasi nga yung air gap natin ay siya yung magpe-prevent ng cross contamination dun sa system, dun sa ating plumbing system, no, or dun sa water line. Guys, magkakaroon tayo ng cross contamination dun sa ating water line system pagka nagkaroon ng backflow. Ano ba yung backflow? So yun yung, kung makakita kayo, kung nakita na kayo, nakapanood na kayo ng videos sa internet, no, sa Facebook ganyan, nung pinapainom nila yung gripo nila kasi nauuhaw daw. So hindi nauuhaw yung gripo natin guys, no. Ang nangyayari doon is
nagkakaroon ng negative pressure dun sa loob ng plumbing system, dun sa loob ng water line. Kaya imbes na maglabas ng tubig yung gripo, ang nangyari ay nagkakaroon ng suction at bumabalik yung tubig. So actually hindi na siya tubig. Kung ano na yung malapit dun, kung hangin, ganyan, syempre pabalik na siya, hihigupin na siya nung gripo. Imbes na palabas yung pressure ng gripo, ay mangyari is pabalik na siya, paloob na siya. Yung ganun yung nangyari. So yung cross contamination nagaganap siya kapag wala yung minimum natin na 2 inches. Pagka ganito yung itsura niya, burahin natin. Mangyayari yung ating cross contamination kapag ito kunyari nandito hanggang dyan yung gripo mo, tapos mangyari na mapupuno ito ng tubig. Yan, pagka ganyan, pagka yan may tubig na, pangit ng tubig palitan natin. Pagka yung tubig ganyan, no, yung ating gripo ay nakasagad, yung dulo niya, yung parang bibig ng ating gripo dun sa tubig. Ang mangyayari dyan, hihigupin yan pabalik pag nagkaroon ng backflow. Ngayon guys, pagka ito madumi, pagka yung tubig na syempre nangyari dun sa kitchen sink natin, madumi yung tubig kasi nga syempre dun tayo naghuhugas o kaya dun sa lavatory, nagsipilyo ka, ganyan. Kung sa kitchen sink naman, naghugas ka ng mga pinagkainan, teka lang. Syempre madumi yan. Mangyayari, makakross contaminate, madudumihan yung potable water na nandun sa loob ng ating plumbing system, ng ating water line. So yun, kaya napaka-importante, hindi siya nandun by accident, hindi siya nakalagay doon para may design. So para may itsura ganyan. No, nakalagay yung air gap doon, nakalagay yung ganoon na distance doon sa gripo from the flood level rim upang maiwasan itong tinatawag na natin na cross contamination. So ano pa ba? So yun na. So tsaka para syempre, kaya may space din talaga siya para pwede madali ka lang din makapaghugas ganyan. Hindi naman pangit naman pagka 'di ba? Masyadong mababa yung yung hugasan mo, 'di ba? So next is battery of fixtures. Ang battery of fixtures naman guys is ito yung 2 or more na fixtures na magkakasunod-sunod na nasa iisang sanitary line, no. Madalas to nakikita sa mga public buildings, no, sa mga public comfort rooms ganyan. So example sa mga mall ganyan syempre. So ganito yung example ng ito is taken from sa CR ng lalaki kasi nga ito yung battery of fixtures. Yung urinal na yan, yung mga urinal na yan, nakakabit yan sa iisang sanitary line. Nakakabit siya sa isang fixture drain. Ay, mali. Hindi fixture drain. Nakakabit siya sa isang waste pipe, no? Kaya siya tinawag na battery of fixtures kasi nga para siyang naka-circuit sa isang linya. Hindi pala circuit, naka-series siya sa isang linya, no? Magkakabit-kabit sila sa isang line ng waste pipe. So yun, 2 or more na fixtures sa isang line. Madalas nga siyang nakikita sa mga public buildings. Yan nga, madalas sa mga mall, ganyan. So, next naman is dito. Okay, backsiphonage. Okay. So, mali pala. Backflow pala. Yung backflow na discuss ko naman na siya. Yung backsiphonage naman guys is yung backsiphonage kasi is dinudulot din siya
ng negative pressure dun sa loob ng ating sanitary line. Hindi sila magkaparehas ng backflow. Kasi yung back siphonage, ang mangyayari dito is yung pagka kunyari umupo ka sa iyong trono, umupo ka sa water closet, tapos yun nga, ginawa mo yung dapat mong gawin sa water closet. Tapos mangyari na nag-flush ka. Siyempre magpa-flush ka dapat talaga, no? Ang mangyayari is imbes na pumasok ng tuluyan yung inilagay doon sa water closet, no, yung solid waste, no, fecal matter, imbes na pumasok siya ng tuluyan doon sa loob ng water closet o nung inodoro, ay bumalik siya sa kung saan siya nanggaling, no. Imbes na pumasok siya, lumabas siya doon sa water closet, hindi gumanti yung water closet sa'yo. Ang nangyari lang ay yun nga, nagkaroon ng back siphonage yung system, no. Ang back siphonage kasi guys ay dinudulot siya ng mga factors katulad nung baliktad ang klebe ng tubo, baliktad yung slope o yung grade ng tubo, or merong bara, merong clog dun sa ating system, mali yung size ng tubo, or kulang yung venting, kulang yung pahingahan ng tubo. So yun yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng back siphonage, no. Siguro yung karamihan sa atin, yung iba sa atin na experience na to, malas nyo pag na-experience ito, pero personally kasi yun nga, hindi ko pa siya na-experience. So at ayaw ko siyang ma-experience kasi napaka-hassle nito pagka nagkataon, no. Yun. So yung next is actually nauna na yung battery of fixtures, na discuss ko na siya kanina. So ang next is yung bib. Guys, itong bib na to ay ito siya, no. Ito, yan yung bib. Ito yung faucet. Ito yung bib. Ito. Yan. Ito yung kinakabitan ng hose. Kaya yung madalas matawag dito hose bib. No, pagka nakakita kayo ng plumbing layout, tapos nakakita kayo ng HB, hindi ibig sabihin nun high blood. No, ang ibig sabihin nun hose bib. So guys, itong hose bib na to, ito siya, kinakabitan siya ng, yun nga, hose. So madalas tong nakikita sa garahe, pagka sa bahay, ganyan, sa garahe, sa garden, yun nga, basta kung saang space, saang area ng iyong building, kakailanganin ng hose connection. So yun, pares lang naman sila ng function ng isang faucet. Ang kaso nga lang, meron nga siyang ganito, mayroon siyang thread, no. So yun, synonymous din siya sa term na faucet, cock, tap, plug, so etc. Pero ang pinakamadalas talagang gamitin at pinaka-acceptable na term is faucet. Yun nga lang, syempre kapag kailangan mo talaga nung hose bib, ay dapat ilagay mo na hose bib yun, kasi pagka hindi, mahirapan kang magkabit ng hose dun sa faucet, kasi nga yung faucet diretso lang siya, wala siya nung ganitong thread. So yun, so specific use siya na para kabitan siya ng ating hose. So next is blind flange. Ito siya, ganito siya. Ito yung picture ng blind flange. Yan. Madalas tong nakikita sa mga pumping station, sa mga main na water pumping stations, ganyan, sa mga malalaking planta, no. Ito siya, ganyan. So madalas to, or hindi man madalas, sigurado to na palagi na yung material niya ay steel, no, marami, cast iron, black iron. So dadating tayo diyan sa mga materials, no, na ginagamit sa mga tubo. So ganyan siya.
bakit siya naka-thread, bakit siya naka-bolt, no? Kasi nga, sa mga pumping stations, no, o sa mga malalaking planta, sigurado yan na napakalakas ng pressure na requirement. Kaya, syempre kasi nga dead end siya, ay dapat secured talaga siya. Kasi kung hindi, tatalsik yan, no? Kapag ka naka-teflon lang yan, tapos blind flange, no, sa isang malaking planta o sa isang pumping station, tatalsik yan. Yun, so either dead end siya or gagamitin pa siyang, pwede pa kasi siyang dugtungan, lagyan ng connection in the future. So yun nga, for future expansion, no, either dead end talaga siya or for future expansion. So next is blow off. Kaiba to sa blowout. Blowout, hindi rin siya yung parang iniisip nyong handaan. No. So yung blow off guys is ito siya, ganito. Ganyan. Yan, makikita nyo si Kuya. Medyo maliit yung pagkakaprint ko eh. Makikita nyo si Kuya, fireman yan. Si Kuya. Sub natin yung ating libro. Lapit natin ang konti ito. Yan, para lumuyam. Yan. Yan, medyo maliwanag na. Yan. So, yan, si Kuya, fireman siya. So, yan, ang blow off kasi is controlled outlet para sa discharge ng tubig. So, ang ibig sabihin nun, nakadesign talaga siya na dun lumabas yung tubig, no? Yan, ganyan siya. Meron pang isa dito eh. Yan naman si ma'am. Ganito siya. So, kung makikita nyo, yan siya. Ginagamit kasi yung blow off pagka sa mga garden, sa lawn sprinklers, ganyan. Ginagawa to pagka kailangan alisin yung tubig dun sa system. No, in their situation guys, sa abroad kasi to itong picture na to. Actually sinearch ko lang sa Google to. No, in their situation, pagka yung sprinkler system mo meron pa ring lamang tubig at dumating ang winter, masisira kasi nga yung tubig sa loob ng system magiging yellow, no? At mangyari in the most extreme of situations, no, mababasag yung tubo mo. At yun nga, syempre masisira. Pagka nabasag yung tubo mo, syempre masisira at will cost you another line. Syempre napakaraming trabaho na naman nun. So yun nga. So yun, ginagamit siya. Parang dito naman sa sitwasyon ni Kuya, ito sa stand pipes naman to. Yung stand pipes as a separate naman na discussion ulit. Ang ginagawa ni Kuya dito, syempre dinidischarge niya rin yung tubig na laman ng stand pipe. No, in the very same reason, no, siguro kasi mag-winter na at kailangan nilang alisin yung tubig dun sa loob ng system para nga hindi mag-yellow, kasi masisira talaga yung system mo kapag yung tubig sa loob ng sprinkler system nasa loob ng building tsaka ng sprinkler system na para sa halaman, pag yan nag-yellow, talagang masisira yung ating piping system, no? Hindi naman basta-basta yung bayad ng isang piping system. Muuubo yung aso namin. So next, blow off branch. So yung branch kasi, meron akong picture dito na pwede natin gamitin. Hindi kasi ang branch kasi guys is anything na part ng system na hindi siya yung main. So teka lang, hanapin ko lang yung ating picture. So drawing na lang natin. Balik tayo sa ating malupit na whiteboard. Kunwari, teka lang.
So yun, i-drawing ko na, pero check lang tayo. So ito, kalahati muna. Ito yung ating, limutan kong labelan. Medyo madilim tong video na to. Yan. So ito yung ating yan. So ito guys, ito yung ating main na soil stock. Okay, ito yung main. So dadahan-dahanin natin. Ito yung main, ito yung branch. So ang mangyayari kasi, kaya nga siya tinawag na branch kasi parang sa puno lang din eh. Nag-branch out siya dun sa main na trunk. So in simpler terms, ito yung parang pinaka-trunk ng kunyari puno ito. No, ito yung pinaka-main na trunk. So ang tawag dito sa plumbing, sa sanitary system is main soil or waste stock. Ngayon, ito yung ating branch. Ngayon, ano ba ang ginagawa ng branch pipe? No, yan. Ano bang ginagawa niya? Ang ginagawa ng branch ay siya yung kokolekta ng mga waste from the fixtures, from the sanitary fixtures or plumbing fixtures pala. No, siya yung kokolekta ng mga ng waste or ng waste, either with fecal matter or solid lang na wastewater, ay kokolektahin niya yun, tapos dadalhin niya papunta dun sa ating main soil or waste stock. So yun yung kanyang purpose. Kasi hindi naman pwedeng panay main talaga. So yun, siya yung horizontal siya. At yun nga din yung isang horizontal siya. Horizontal ang isang branch, tapos papunta sa isang vertical na main soil or waste stock. So next is branch interval. So ang branch interval naman guys ay ito naman. Kailangan natin dugtungan yung drawing natin. Medyo hindi malinaw. Dapat dalawa yung kulay ng... Okay. Sunod, alam ko na. Ulog na naman. Yan. So ito. Yan. Kung makikita nyo, so sa 2 stories kasi siya, makikita. No? Yan. Ito yung branch interval natin. Yung vertical na distance from dun sa dalawa pang branch. No? This is in no case dapat guys na mas mababa siya sa 2.4 meters, no? Kasi nga bakit hindi siya pwedeng mas mababa pa sa 2.4 meters, lalong-lalo na kapag sa 2 stories siya na mga residential building ganyan. Kasi 'di ba? Ano ba ang minimum na ceiling height ng isang natural ventilated na isang isang residential building? Hindi ba 2.7? Tapos yung kapag ka naman artificially ventilated siya, 2.4. So hindi pwede na mas mababa pa sa 2.4 yung branch interval mo
Kasi nga, lalabas siya dun sa ceiling kapag ka ganun. So, yun, tatandaan nyo, dapat, hindi dapat bababa sa 2.4 meters yung branch interval. So, yun. Ang next naman guys ay branch vent. So, medyo magugulo kasi tayo dun sa definitions natin kapag ka diniscuss ko to. So, separate na discussion na lang yung mga vent system, ganyan. So, proceed tayo dun sa next na term. So, caulking. So, ito siya. No? Maraming uri kasi, no? May mga ibang uri din kasi ang caulking. So, ito yung isa sa mga pinakalumang way ng caulking. So, ano ba yung definition ng caulking talaga? Ganyan siya. No? Yung nandito kasi sa libro is plugging or opening. Ganyan siya. So, medyo complicated pa din. Ang purpose ng caulking guys, para hindi magkaroon ng leakage. No? Mapansin nyo, itong pipe na nasa ilalim, meron siyang hub. Ito yung hub. Yung parang yan. So lumubos ay parang 'di ba parang lumaki siya. Tapos dudugtungan siya ngayon ng isang standard pipe na hubless. So mangyayari syempre yan merong gap. Tapos ang ginagawa nila, madalas tong ginagawa sa mga steel pipes, no, sa mga black iron, cast iron, ganyan. So separate ngayon kagaya ng sinabi ko kanina. Ganyan siya. No, ang mga madalas na ginagamit dito noon ay lead at oakum, no, para sa mga metal pipes. So yan siya, nakalagay naman diyan may yan lead, tapos yan. So nakalagay yun, oakum. Pero ito kasi luma na kasing mga technique itong mga to. O hindi ko sure, personally hindi pa ako nakita ng ganitong way. So meron namang mga ano sa internet. So yun, yung LED na ginagamit dito is ang isang tawag pa doon ay pig LED, hindi piglet, pig LED, pig na as in PIG, tapos LED, no, yun. So ang isa talagang yun nga, pine-prevent niya yung leaking ng pipes. Kasi nga dun sa may mga connections, lalo na kapag nag-connect ka ng isang hubless at isang may hub, no. So yung iba pang uri ng caulking is to. Yan, silicone, no. Guys okay, please, wag nyong tatawaging silicone gun yan. Hindi silicone gun yan, caulking gun. Okay, kasi nga merong pang mga ginagamit na pwede itong gamitin sa iba pang materyales, hindi lang sa silicone. So guys, please, kapag bumili kayo or nagpabili kayo, nagsulat ka ng specifications, please, caulking gun ang tawag dyan, okay? Hindi silicone gun. Okay, yun. Next is circuit vent. Okay? Ang circuit vent, guys, ito, yan, focus na ba? Ang circuit vent ay ito. Yan. Makikita nyo, ito yung ating Tikas. O tayo tumigil. Ano tayo dito? So, teka lang. Ito nagildog. So,
Okay na. Yung. So, hindi ko na alam kung mababasa nyo yung terms na nakasulat dyan. Medyo maliit kasing pagkakaprint. Pero, yan siya. Ito yung ating circuit vent. Yang paangat dyan. Yan, papunta dun sa ating main vent. Ngayon guys, ayaw tumigil. Bakit natin ulit siya. Okay. So ito, ang iba pang tawag sa circuit vent ay loop vent. So, sorry. Yan. Yung circuit vent o loop vent. Kung makikita nyo, ganyan siya. Madalas itong gamitin sa mga battery of fixtures. Lalong-lalo na kapag ka nagtitipid kayo. No? Lalo na kapag ka nagtitipid is gagamitin talaga siya sa battery of fixtures. Pero maximum of 5 units lang siya downstream. No? Paano ba yung downstream? Okay. So malalaman natin yan. Malalaman natin kung nasan yung upstream o nasan yung downstream ng isang system. So guys, itong lavatory dito, okay, yan. Siya yung upstream. Siyempre yan kasi nakaklebe yung ating tubo papunta dun sa ating stock. Papunta dun sa ating stock. Nakaklebe yan, nakagrade, naka-slope yan papunta dun sa ating stock. So ibig sabihin, pababa yung tubo dyan, pababa yung stream, downstream. Okay? So yun, maximum of 5 na fixtures sa downstream. So pagka kunyari ito ay 6 yan, meron pang dapat circuit vent no? Meron pa dapat siyang circuit vent. So ano pa ba yung ibang terms ng circuit vent? Yun nga ay loop vent. Yun. So next, ang next natin ay continuous vent. So balik tayo dun sa ating buting whiteboard. Buti hindi ko pa binubura. Ngayon, yung continuous vent kasi guys is ito yung tuloy-tuloy na vent. Yung Tagalog term, ito yung tuloy-tuloy na vent. Yun no, vertical vent that is a connection of the drain to which the vent connects. No? So, guys, yung continuous vent natin is ito. Ito rin, no? Sabi ko na nga ba, dapat magugulo kasi talaga eh. So, next na muna, wag na muna nating i-discuss yun. So, puputulin ko na lang. Next, talon tayo sa combination fixtures. Ngayon, ano ba yung combination fixtures? Ganito siya. Okay, ayun, nag-focus na. Yan. Makikita nyo, actually scratch paper tong printan ko. Ganyan siya. No, yung combination vent guys is pinagsasama kasi dito yung dalawang fixture sa iisang vent o tubo. No, madalas to kapag ka nagtitipid talaga kayo or yun nga kapag ka nagtitipid at kaya naman, basta adequate lang, basta tama lang yung sukat nung ating tubo para na makater yung discharge ng dalawang fixture unit or more. Kasi nga
Kapag ka hindi, mangyayari yung sinabi ko kanina, yung back siphonage, magkakaroon ka ng problema dun sa iyong plumbing, dun sa iyong sanitary system, no? Effective din to kapag ka naka-mirror yung plan mo, ganyan, sa mga duplex na building, na lalo na kapag yung duplex na merong party wall, ganyan. So malamang naka-mirror dun yung plans niya. So ibig sabihin, malamang yung mga toilet and bath ganyan ay magka-mirror sila. So parang ganito yung itsura niya. Ganyan yung toilet and bath. So na-combine sila, yung branch nila ay pumupunta sa isang common lang na main soil or waste stack. So yun yung combination vent ay combination fixtures pala. So next is yung mga terms na iba kasi dito, yung parang dead end ganyan, ay common knowledge naman na ito, dead end nga eh. So ibig sabihin dun na matatapos yung linya. So ang next is developed length. Ito siya. Yan. Yung developed length, guys, is yung distance sa pagitan ng dalawang fitting. Or yung sa isang trap, ito, kagaya nito, yung P-trap at yung T. No? Makikita nyo, ito yan, yung distance from dun sa P-trap tsaka dun sa T. Actually, mali ito eh. Dapat ito, sanitary T. Okay? Dating tayo dyan. Diretso kasi. Pero, okay, sanitary T naman pala talaga siya. So, ayan. So, tama naman siya. So, ganyan. Ito yung developed length. Yan. Kung gaano magkalayo yung dalawang yan. So, yun. Okay. Next is diameter. No, explain ko na lang, napaka-basic kasi nitong diameter. Pero marami pa rin kasing nagkakamali pagdating dito. No, hindi ko naman. Yung diameter kasi ay kasi nga, 'di ba yung mga tubo natin, guys, ay merong thickness. No, merong thickness yung ating mga tubo. So guys, yung diameter naman ay hindi lingid sa ating kaalaman kung ano yung definition talaga ng diameter. Pero parang ganito. Yung tubo natin. Teka lang. Drawingan ko lang muna. Yan. Ito yung tubo natin. No? Yung diameter nito, guys, sinusukat ang diameter ng isang tubo in two ways. No? Yung nominal diameter is yung inside. Effective ba? Effective diameter niya. So, pagka sinabi mong 4 inches nominal size, sa loob sinukat yan dapat. No? Meron kasing mga pipes and fittings na bakit pagka nagtaka kayo, no, lalo na kapag magkaiba yung brand ng pipe at fitting mo, bakit hindi magkakasya? Kasi siguro yung pipe mo ay sinukat siya sa nominal diameter niya, tapos yung fitting mo naman sinukat siya dun sa commercial diameter. Magkaiba yun, no? So ang nominal diameter, guys, is
to. Yung inside. Okay? Ngayon, paano natin malalaman? Nga pala, dahil nandito na lang din tayo. Paano natin malalaman pagka bakal, pagka steel pipe o PVC or plastic or pagka PVC yung pipes natin or steel, pagka yan tinawag na schedule, no? Pag sinabing schedule 40 na pipe, sigurado yan PVC yan, no? Pagka sinabi namang grade 40, grade 20, sigurado yan steel pipe, no? Wag kayong magkakamali na dun sa dalawang yun. Medyo confusing siya kasi nga pag sinabi mong schedule 40 galvanized iron pipe, malilito yung magbibigay ng material sa'yo kasi nga yung grade ginagamit siya sa steel pipe. Tapos sinabi mong PVC, di ba? Baka ampas yung tubo sa ulo mo. So yun, tandaan nyo guys, nominal diameter inside. Okay? Next, drainage system. Kailangan ko bang i-discuss to? Guys, ang drainage system, siguro naman alam nyo to, no? Lahat ng tubo, lahat ng pipes sa private o public sewer system. Okay? Kaya nga drainage system, ang kino-convey nito is sewage, ganyan na halo-halo na to. Sewage, rainwater, at most importantly guys, ang kinakarga lang nito ay wastewater. Okay? Hindi ito kakarga ng soil water. Ng soil water. Soil waste. Basta, yung walang fecal matters, hindi pwede guys, no? Please pakatandaan nyo to kasi napakabigat ng penalties nito pagka nagkataon. Hindi kayo pwedeng mag-connect ng pipe na galing sa water closet papunta sa public drainage. Guys, please, wag nyong gagawin. Okay? So, yun yung drainage system. So ito, ang drainage system ay lahat ng tubo, lahat ng pipes na within public or private sector na nagkakarga ng sewage, yun nga, sewage, rainwater, liquid waste, ganyan, to a sa isang liquid, dun sa isang liquid disposal, no, na portion. So madalas nito yung tubig, yung wastewater na kinakarga ng ating drainage system ay bago lumabas sa outfall pipe papunta sa ilog, ganyan, ay dadaan muna sa sewage treatment plant. Ang gagawin ng sewage treatment plant, para siyang isang malaking septic tank siguro, septic vault. Siyang malaking ibang discussion ko to, sinisimplahan ko lang para at least maintindihan niyo na ngayon. Ang ginagawa niya guys ay finifilter niya, linilinis niya muna yung wastewater bago ilabas doon sa outfall pipe papunta, kasi madalas yan sa ilog, no, o sa dagat. Okay? So kasi syempre para maiwasan natin yung pollution sa ating ilog o sa ating dagat ay dapat malinis yung tubig na lalabas. Okay? So yun na. So next is dry vent. Okay nga, gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko i-discuss itong mga to, pero simple lang kasi to. Dry vent ay yung tubo o yung vent pipe na hindi tumatanggap ng tubig, hindi nadadaanan ng tubig. So guys, dalawa yan. So label lang ko na nga.
VSTR. Yan. Ito, yung lumampas sa bubong guys, is vent stack true roof. Yun. Kaya nga true roof kasi lampas siya sa roof line. No? Okay, ngayon makikita ninyo kung ang usapan lang ay dry vent at wet vent. Kasi nga may dalawang uri ng vent. Dry vent as per definition does not receive, no, hindi siya nababasa. Kaya nga dry vent. So yung wet vent, vent siya pero nababasa. Okay? Itong portion na to, nakikita nyo. Ito, yung portion na yan hanggang dito, wet vent yan. Kasi nga nagsisilbi siyang vent system pero nababasa siya, 'di ba? Kasi nga merong tubig, merong waste or soil, water na dumadaan diyan sa kanya. So ibig sabihin nababasa siya. Dilim. So yun, tapos dito naman sa taas, sigurado 'yan. Ito dito hanggang dito hindi na siya nababasa. So dry vent siya. Okay? Okay. So next is ayan, existing works, ganyan kasi ano na tong mga to self-explanatory na, pero existing works, pagka dumating ka dun, pagka meron nang nakalagay dun, ibig sabihin existing siya. So yun nga, no, existing, basic, di ba? Fixture branch yung next. So yung fixture branch ba ako dito? Okay. Pero ang fixture branch kasi guys is may picture ako dito ng fixture ko. Ito na lang. Hindi, sa iba to. Ang fixture branch kasi is ito yung pipe na bumubuhat ng waste o soil galing sa isang fixture. Ito nga pala. Yan, parang yan. Yang branch na yan, dahil nga merong water closet at lavatory dyan, fixture, nagsisilbi siyang fixture branch. Kasi nga, may fixtures na nagdi-discharge ng soil o ng wastewater sa kanya. So, yun. So, ang fixture drain naman ay ito, no. Makikita nyo, oo, nakalagay dyan drain fixture. So, mangyayari kasi dyan, di ba? Mangyayari dito, itong pipe na to is nakakonect yan directly sa isang fixture. So, vertical siya. So, okay. Sa setting niya, dun sa section kasi niya, so siguro, pagpalagay na lang natin, kasi may P-trap dito, pagpalagay natin na, yun, kalimutan ko kasi. So, pwede kasing kahit na lavatory, ganyan, or water closet, yung mga nandito. Basta, nakakonect siya directly sa isang fixture. Nagde-drain dito napupunta yung soil o waste sa isang fixture. So, pagkalabas niya, kunyari dun sa water closet, syempre, merong integral na P-trap kasi merong integral na trap ang isang water closet. Ngayon, pagkalabas nung dumi dun, diretso muna siya sa fixture drain bago siya pumunta dun sa fixture branch. So, tandaan nyo pag sinabi kasing stack, vertical yan. So, parang itong drain, vertical siya. Pero yung stack kasi is buo. Pag sinabing branch, sigurado yan, horizontal. Okay? Tandaan nyo, walang branch na vertical. Walang branch na vertical. So,
So next is fixture unit. Okay, fixture supply. Kulang kasi yung term eh. So dapat to fixture supply pipe. Ito yung pipe na nagsusupply ng tubig sa isang fixture. So syempre parang nakita ko kanina dito picture ng water closet. Yun yung dun kumukuha ng supply ng tubig yung isang fixture. So hindi ko ata na print na i-upload ko na lang pagka hanap ko na kasi wala dito eh. Ano? Hindi ko na print. So yun, basta ang main na purpose ng isang fixture supply pipe ay nagsusupply ng tubig sa isang fixture kagaya ng water closet. Merong pipe. Siyempre, pang flush mo, kailangan natin ng fixture supply pipe para dun. Okay, fixture units. Kanina pa ako banggit regarding dito, no? Fixture unit. Yun yung mga yun sa water closet, lavatory, ganyan. So, next is flood level. Ito, kulang na naman to yung term. Kasi nga, pag sinabi nating flood level, ito yung parang level kung saan na talaga mababaha yung isang fixture unit. Kagaya na lang ng mga kitchen sink. Okay, pagpalagay natin na ganon. Yung flood level rim naman, kung naririnig nyo, ito siya. Yung mga butas-butas na yan, dyan. Okay, pero kung nakita nyo, pero medyo nagblur kasi. Yan, yung mga yan. Ngayon, ang ginagawa niyan guys, is hanggang dyan na lang yung baha. Kapag yan properly installed talaga, ay hindi natutuloy, natatapon yung tubig palabas dun sa kitchen sink. Kasi nga, papasok siya dun, magbabypass siya, papunta dun sa fixture drain. No? Para hindi na tumapon yung pagka napuno yung kitchen sink. No? Yung hanggang dun na lang talaga yung baha. So, yun. Next is ferrule. No, itong ferrule guys, nakikita natin siya. Ito siya. Makikita nyo. Yan. Kita nyo yan. Yun o. Parang thread yung parang clean out dun sa ilalim ng isang T-track. Ganyan siya. Okay, one more. Yun. Yun o. Tapos yun guys. Yun yung makikita nyo yung flexible hose na yan. Yan yung fixture supply pipe. Ayan. Siyempre yan, may sinusuplayan na faucet yan sa itaas. Tapos ito yung ferrule. No? Bakit kailangan ng ferrule sa isang P-trap? Lalo na sa kitchen sink tsaka sa lavatory. Siyempre sa kitchen sink kasi, dyan tayo naghuhugas, ganyan. Yung mga bara-bara. Yung mga kanin-kanin, ganyan. Nalalagay sa P-trap. Minsan hindi yan nafa-flush out. Pagka napuno yung P-trap mo, magbabarado yan, sigurado. So, nangyayari, for maintenance purposes, no, yung ferrule nakalagay doon para si Kuya Tubero hindi na mahihirapan, hindi na magbabaklas ng buong P-trap. Aalisin niya na lang yung cap doon. Aalisin niya na lang yung cap dito. Tapos okay na, no? Sasalukin na lang niya ng balde, no? Okay? Next is flush valve. Okay, kita nyo ba yan? Flush valve. So, this particular unit, ang tawag dito is, yun nga, flush valve, pero top spad siya. Top spad, ibig sabihin, sa taas nakalagay. So, direct supply siya. Ito, huwag kayong magselos, girls. Sa urinal kasi to eh. Sa urinal siya. Pero pwede rin sa water closet. Pagka flushometer valve siya. Ngayon, okay,
Kasi nga ito, nabanggit ko na rin. Ayan. Ito kasi, picture to nung top spad na binili namin para sa urinal. Tapos ito naman, picture sa Google. Parang tabingi. Tabingi nga oh. So yun. Yan. Top spad yan. Ay, oo tama. Pero ito guys is flashometer valve na. Explain ko lang ulit. Yung flash valve is ginagamit to malamang pang flash, di ba? Yan, pagka yan, pinindot mo yan pababa, magre-release ito ng tubig, no? So, para rin nga siyang sa flashometer valve. Madalas tong mga flashometer valve talaga makikita nyo sa mga mall, ganyan. Kasi predetermined yung buhos ng tubig nito. Saka, yun nga, mas matibay siya. Siyempre, actually, wala pa akong nakitang mall na ang water closet nila is tank type, close coupled, or one unit lang. Yung isang cast lang yung water closet tsaka yung tank. Pagka close coupled kasi 2 piece yun. Tapos meron naman yung 1 piece lang yung tank tsaka yung mismong water closet. So hindi pa ako nakita ng ganun sa mga mall. So siguro kaya ginagamitan ng flashometer valve is for yung durability tsaka yung maintenance. Yun nga. Yun. Kasi parehas din namang predetermined yung tubig na binibitaw nila. Pero yun nga lang, kasi ito, mas matibay yan kaysa doon sa close coupled o doon sa one piece na water closet. So next guys. So ang grade kasi is very important. Ito yung binabanggit ko kanina na klebe, ayaw mabura. Ikaw ba dito? Ayun. So, yun nga, yung binabanggit ko kanina na klebe o slope ng tubo. So, bakit siya sobrang importante sa isang plumbing system? Lalong-lalo na, sa isang sanitary system, no? Kasi nga, kapag walang grade o slope yung ating plumbing system, ay syempre, hindi magde-drain yung nang maayos yung ating system. Hindi maganda yung kakalabasan. Kasi nga, gaya nga sabi ko kanina, magkakaroon tayo ng back siphonage kapag mali yung slope ng ating tubo or wala. Ngayon, pagka masyado namang malaki yung slope natin, masyadong bulusok yung tubo, yung masyadong ganun, no? Masyadong inclined pa, maiiwan kasi yung fecal matter, maiiwan yung tain na nga lang para mabilis dun sa tubo. Ngayon, pagka naiwan yun dun, syempre titigas yun dun, magkakaroon ng bara. So guys, mostly most common na slope na ginagamit for 4 inches na pipe is 2%. Okay, tandaan yan. 2%. Bakit 2%? Yun nga, 2% nung length ng isang pipe. So, kunyari, 10 meters yung tatakbuhin nung tubo natin. So, 2 meters, kunin natin, 10 meters, kunin natin yung 2% niya. Yun dapat yung slope ng tubo. So, bakit kailangang may slope? Unang-una, bakit hindi lang pwedeng flat, 'di ba, para madali ang buhay? Unang-una, kapag yung tubo mo flat lang, yan, kunya flat lang siya, ang mangyayari dyan, yun nga, hindi uusad yung dumi kapag walang gumagamit nung system. So mangyayari dyan, meron kang static water dun sa loob ng system mo, which is very dangerous. Kasi nga, maraming problema yung pwedeng idulot ng static water. No, lalong-lalo na kapag yung tubo mo nasa second floor, yung system mo nasa second floor. Pag yan may static water,
baka bumagsak yung tubo mo kasi nga mabigat siya.